Kakapasok lamang po ng mainit na balita, JB Ejercito posibleng maging Senate Majority Leader at Peter Alan Cayetano may inamin. Dispedida na nga ba? Tito Sen iyak na lang sa nangyayari. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Daryl Yap. Sabi niya, alam mo ang tama, Senator JB Ejercito. Make the good move. Isinare ni Daryl Yap ang post ng Daily Tribune. Basahin ko ha. Senator JB Ejercito said he is still thinking about the offer for him to become the Senate Majority Leader amid continuing political uncertainty inside the Senate following last week's dramatic leadership change. Okay. So, tignan natin yung article mismo. Sabi dito, Katrina Briggs Pineda, whatever you do, remember that God sees all things. Walk in righteousness, show kindness, and choose what is right, for the Lord is just. May nabasa akong post. I think si Dare to Us atang nag-post na itong si JB Ejercito, nakikita nila na kung ano ang tama, yun ang kanyang ginagawa. Hindi siya masyadong sa Maka Duterte, Maka Marcos. Ang para sa bayan, yun ang inaasikaso ni Senator JB. And I agree. Example, I don't know what year, 2024 ata o 2025. Sa budget deliberation sa Senado, ang nagreklamo sa deliberation, bakit zero budget ang Mindanao Railway? Na simulan ng Duterte administration yung planning stage. Tuwan-tawa ako, dahil taga Mindanao ako, na at least yung groundworks, yung planning stage, magkakaroon na kami ng train system dito sa Mindanao. Kasi sa ngayon, wala. Dapat sana ipagpatuloy ng Marcos Jr. administration para may continuity. Yung taon na yon, 2023 ba o 2024, zero budget ang Mindanao Railway. Si Senator GB ang kumu-question, bakit? Ito ang importante. Doon ako bumilib kay Senator GB na parang sinang-ayunan din ni Senator Jinggoy, siya ang presiding officer by that time. Maganda yung balitaktakan nila na, bakit? Dapat ito ang pinupunduhan, sabi nilang magkapatid. Yun na yung pala, ito na yung ginagawa ng Romualdez leadership sa Kamara na lahat ng mga flagship projects pinagtatanggal ng pondo at inilagay sa mga pet projects nila sa flood control. Kaya believe ako dito sa paninindigan ni Senator JB Ejercito. Sa totoo lang. Maraming kumu-question sa kanya dahil daw nakita siya na nakipag fellowship, mingle ba kay Ridon? Ano ba yung ginawa nilang dalawa? Parang kumakain ba yan ng halo-halo o something, naging snack? Nang dahil lang sa pangyayaring iyon is kini-question nila, ano daw ito, at yung karakter ng isang senador, hindi mo masusukat nang dahil lang sa isang picture. O baka pala kaibigan lang talaga siya. But ako, naniniwala ako na isang matinong senador itong si Ejercito. No wonder tawag siya na the good one. So, kahapon, yan na yung balita na baka daw sumama na siya sa majority ngayong araw, pang 14. So ngayon ko lang nabasa, mayroon palang ng Daily Tribune na inofferan siya na maging Senate Majority Floor Leader. Kasi ang final ang talagang napagbutuhan na ba o napagkasunduan na Senate President Cayetano, Senate Pro Tempore Aligarda.
yung majority floor leader is still in acting capacity si Villanueva. So, ito ba yung plano nila talaga para mahikayat si Senator GB is he will become the ano? To me, this is wise move. So, nagparaya o willing na give up si Senator Joel Villanueva dahil siya yung dating majority floor leader nung si Escudero pa ang Senate President. Parte yan na yan sa mga political maneuvering, bright moves. And again, ulitin ko, may na-vlog ko na ito, kailangan ulitin ko. Sinasabi ni Dr. Eric Mata, ang pagbuo daw ng Brave 13 na napaka-imposible ay kagagawan ni BP Inday Sara. And I realized just a few hours ago na ano. Kasi yung paglabas ni Bato na biglang bumoto, despite the fact na delikado ang kanyang kalayaan dahil pwede siyang mahuli anytime dahil may ICC warrant of arrest, hindi niya gagawin yun kung hindi dahil sa isang tao na hindi niya mahindian. At ayan na nga, si Tatay Digong at BP Inday Sara gagawin lahat ni Bato ang kanyang makakaya para matulungan niya ang mag-ama. At yun na nga. So, sana totoo ito na BP Sara is moving silently. Lalo akong napapabilib ngayon kay BP Inday Sara na wala lang, tahimik lang. Salita ng salita ang kanyang mga kalaban, siya naman, relax lang. Talagang dyan mo makikita ang stability under pressure. Doon mo makikita yung tunay na leadership. Presidente ngayon, wala. Walang unity of command. Itong presidente natin yan. Kung ano-anong kanya-kanyang stand. Sabi niya, hindi ko inutusan ng NBI na huliin si Bato. Sabi naman ng NBI, inutusan kami ng DOJ. Sabi naman ng Ombudsman, Bato, harapin mo ang kaso mo. Sabi naman ng DILG, kapatid, ayaw naming enforce ang warrant of arrest ng ICC. Dapat dumaan muna sa korte. So makikita mo, sabog ang administrasyong ito. Kasi nga ang leader, wala siyang stability under pressure. Kaya, sana matuloy. Mamayang hapon, malaman natin. Baka may bago na tayong majority floor leader. Welcome, Senator GB Ejercito, the good one. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel.